Lado, sa klase, kaibigan at mga panauhin. Ngayon ay matutunghayan ang isang pagsasadula ng isang nobelang pinamagatang Dole Mitangere mula sa pangkat Kalawa. Mga pangarap, maliwanag at sa panahon ng kadiliman, marami ang nagparusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, kami naninirahang takot at naghihinagpis. Ngunit, hintayin namin lahat na ito'y lilipas. Kaya kayong mga kalaban namin, iwan! Huwag kami sa lingin, ngunit tangin. Gandaan ito! Ano sa tingin mo? Naulan na eh. Si Don, kaya niya ng kayaman. Hindi na alalahan ng gamit. Kung grabe ang tuwagan ng mga dalawa sa isang banda, naroon ang kalagakihan at nababalitan. Nagkakayaan sila habang nagpapalitan ng mga puro-puro at duwan. Sa isang banda ay makikita si Napayo Camacho at dati luha ng San Diego, iba't Micaela, yung una ng Binondo, Ginoong Naroha at Presidente Ibarra. Kumpara sa mas maraming mga nagpabilang banda, mas nahinay pa ang usapan ng haba na pagkakas. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakayang ang pagsakitong Sinadi? nag-i-deserve na sa pamabahala sa Madrid. Ang masama pa, puro pa rin sa mga sila. Iyon talaga sa mga ito. Tulong ito na kung may silbi at pagpili sa pagtitindig ng kanyang pagsabing sa bahay ng San Diego bilang purang. Kung yung kumalis ako ay ilang matatanda at Hermanos Terceros Damang Pagkatisa. Mga walang putang na po. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso. Pagkat nasa bubong tayo ng isang hindi. Ang sandali ka. Baka magdandang sa kaskato. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturi ni Chavo ang kanyang sarili. Malayang-malaya na siya sa ganoong walang galang na tao. Sigurado naman ako, hindi kasing taklap ngayon sa inyo. Naku, sigurado ako. Si Eloise pa sabay tama. Natigilan ang lahat. Galing. Isama ang isang tanggal. Nalulugod kong ipakilala ang anak na namatay kong kaibigang si Don Rafael. Ito yung siya ay si Juan Soto Ibarra. Galing siya ng Europa. Doon siya walang kanyang paglalakay. Pinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego. Ang magtunay lahat ang pinapamatalig na kaibigan ng aking naman. Huwag kang nagkakamali mo yata ako. Patawad mo. Hindi ko nagkakamali. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung ganun na ito pala anak ni Rosy Chavo. Po, ako nga po. Nawain ang kasiyang na pagkait sa iyong ama ay makasay. Isang mabait na taong iyong ama. Nakilala ko na siya at malimit ko siyang makasama nung nabubuhay ko siya. Ang isasabi ko talagang isa siya sa mga kagalang-galang matapaling mga mayan. Maraming salamat na rin. Sinabi rin sa mga pag-uwi. Ang aking tula tungkol sa nangyari sa akin. Gayong ako na kanyang anak, kasi walang kamalimalay sa kanya. Magandang araw, mga kaibigan. Ako nga pala si Juan Soto Ibarra. Alam nyo, kahit na magaganda ang mapapabalihan doon sa Europa, ay wala pa rin katalo sa ganda ng mapapabalihan dito sa aking bansa. Parang naintigalan rin yung susan. Kamarites ni Sheila di. Mahal kong panawin, halina't punta na tayo sa habag, dana ang kapulan. Sa sobrang inis ay humigaw na lamang siya ng bawat tinuro ng kampayan na may malakas na tumutula sa iba. At ang kapataboy lang sa amang gobyerno sa nakikipigan. Sa marami na matapos sa hapunan ay nagsalikas ang buong laruha. Si Sheila bomba po. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra. Kung hindi po ako nagkakamali, noong mga
Ganoon, sa iyong pitong taon sa iyong malamang nakalimutan mo na ang bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan yata ang nakalimot sa akin. Totoo ba yan, Kapre? Opo, doon nabig ko rin natin. Dahil kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Kahit na ako ay nasa malayo. Sa iyong mga bansang napuntahan, ano para sa iyo ang tumatak sa iyong isipan? Patawad, Ginoo. Ngunit, matapos ko kasi mapag-aralan at mabasa ang mga kasaysayan at kultura ng ibang bansa, ay agad ko na itong nakalimutan, pati na aking mga alaala. Kung ngayon ay isa kang hangal at lulaki, bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagsubayan? Ang iyong napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa ating dating tula. Ganyan din tayo, bata pa ako. Ngunit salamat na din dahil sa kanang rebensya ay minsan ay nakakasala namin siya kasama ang aking anak. Naku, naway tanggapin mo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, sa pabalik sa lamang ko mula sa Europa, kaya ilan pa kasawad dahil kailangan ko ng isanin ng aking pagtitipon ngayon. Dahil meron kaming kapatid ng isang tao na upang may sulungan para sa gagalapin ang tulos ng sarili. Hindi ka na ba talaga ako pisigilang polis? Sana ay may pero pa ang pagdating mo na Clara. Alam ko kasi, tagal ka na niyang hinihintay. Matawad aking Lord, ngunit mahalaga ang tao aking natatagpuan. Muchas gracias, Sabunan. Wala ka na balibara. Tumayag ka nawa ng Diyos yung paglalakbay. Nakita ninyo, minsan napakasama na nagiging bunga ng pagpapadala niyo sa ibang bansa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Diyos ko, sa gabing ito ay parang isang pangarap lamang ang aking tipong taon sa iyo. Unang kakilid nito. Tingin-tigi ba natin? Binabalaan mo lang pag-ingat ka sa mga hindi ng makaway. Naway, ang nangyari sa iyo sa mga naging isang araw sa iyo. Ang tawag Ginoo kung sawarin ko natin mamahal sa iyo ang aking ama. Ngunit, kapit sa aming pagkaalaala, wala po kahit at sino man sa aming pamilya ang may lihim na kaaway. Madalas Ginoo, ang ating sobrang kapanatagan ay nagdadala sa ating sobrang hanggang sa huling hininga rin ng iyong ama, ay hindi rin siya makapaniwala na meron pala siyang matatagong kaaway. Kung gano'n, ano silang nangyari sa aking ama? Ngunit bakit? Ano nangyari? Bakit siya nakulong sa pitan? At ano ang kanyang ginawang kasalanan? Ginoo, ang tanging kasalanan lamang ng iyong ama ay dahil sa pinapanayaman pa dito sa bansa. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil makulong sa bansa ito, ay may tuturing rin na isang kabilanihan. Kung gano'n, kaya pala nagdadalawang isip si Kapitan Tiago. Hindi ko alam sa akin ang tunay na nangyari sa aking ama. Kala si Arnie. Ay kinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga kasali, kahit na wala namang pangalan ng babae. Minsan, ay may sinasiriano na nangungulit na ang tinerang nito ay mga hindi marunong magbasa at simulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalubikan. Upang magkaganting, ang ibang mga tao, mga yan ay binabalikan ng kanilang mga serga pag pinipirmahan na ito nagkaganda. Isang araw, habang nagbabasa ng mga pakailan sa inspektor, ay napansin ng isang grupo ng mga bata na pabalikan niya ito ang binabasa. Magbibibo! Nakita noon ng ama mo ang nangyari. At sumakot ang mga bata at mga pabesa. Hindi sila saktan. Huwag kang makialam dito, Pangga. Kasi yung mga tao, kaya sinatulungan nila ang artilero at naidala ito sa pagkamutan. Nalaunan ay maglay ang artilero na siya hinapilong ng iyong ama. Sumabasag ang iyong mga liyong nakaak. Sa wakas ay umira din ang katwiran
napawalang sala ang iyong ama dahil sa kawalan ng katibayan sa kanya. Ngunit, sa sawiyang palad, namatay din ang iyong ama dahil sa hindi maganda ang kondisyon sa kahihiyan. Patawad sa Kung gano'n, yung pagpalaan ko kung nangyari sa akin naman. Nakakaawa naman aking naman. Napakalupit na rin sa akin. Oo nga, pero wala tayong magagawa. At ipapaubayan kung nalamang ngayon, Kapitan Tiago ang ipapang nangyari. Maraming salamat, Teniente, sa iyong pagbahagi sa tunay na nangyari sa akin. Pinada, Senyor Ibarra. Paalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang teniente habang yakan ng isang hipan. Mula sa pagbumula, baka sa kanyang kilos, naman hinihintay siya ang bisita. Mabagay na Panginoon, tanghalin na, kung kayang dahilan ng kanyang pagkawin. Ang kanyang kainit ay napawid ng may galesang umalat sa pagkakasal. Dito na ako, Leo. Sorry. Magandang tanghali, Tia Isabel. Nandiyan po ba si Maria? Ayun, so, ano siya mapag-isa? Maraming salamat. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Nandiyan po kayo, anak si Maria. Nais ko lamang po siya makausap. Sige. Ganita, ayos ka makausap ni Baras. Sabi mo nga sa party niya sa Rachel. Wala ba kinag-aayos yun? Pinag-ibigyan. Ayan na pala siya. Pwede na kami mag-usap. Kailangan mo ba ng malilin ng green? Wala siya, senyor. Pero hindi na po. Day. Ay. Ano ba? May iwan mo na kayo. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa May pagkasunod tayo ng pinag-ibigyan. Dahil kung hindi, wala na akong ibang pamahalang sa bahay na katulad. Ayos na, babes. Sana ang magandang obra ang Wala po, mahal. Mahal na yun. Hindi na sa panlasa ng tao. Ito ay nasa tao. Ulit natin si Tagalakas. At alam mo, wala sa aking puso. Ikaw, ang pinakamaganda at aking pinaka. At sandali lang, mahal. Nais ko naman sana makasama ka muli. Bukas ay umis ko sa Diyos, kaya kailangan ko muna ng sana ng iyo. Bahala na. Halata ka sa mukha ni Maragala. Sobrang kalumutan. Ano mo nga nagagawa ng pag-ibig? Ano nalaman nito? Hindi ka pa nakakaranas sa ibig, di ba? Narita, ka ba? Ikaw ay nababagabag. Tulad ka ng kandila para kayo sa pagyan sa kapatid. Alam mga igagabay na si Para sa kanyang paglalakbay. Magandang umaga rin, Maria Clara Isabela. Saan niyo po siya? Sa kami ng bilete, padre. Kukunin ko lamang ang kanilang gamit. Oh, sige, bueno. Muchas gracias, padre. Nang umalis na ang dalawa, bumalik na ng hagdan ng pari habang mukhang may iniisip. Santiago! Santiago! Oh, padre! Ano si Johnny nyo? Gusto lang kitang kausapin kung tayo sa mga narinig, hindi tayo marinig. Nang matapos na ang usapan ng dalawa, Video niya, responsik ka.
Tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Susunod ang inyong pinipinas. Bueno, aalis na ako. Tingnan ko lang ang sino ang masusunod sa akin. Sa pagkabagabag ni Kapitan Tiago, ay pinatay niya ang pinasiningakan siya kahapon ng pamayagdan. Dapat na naming tao dito sa cemetery ngayon. Alam mo ba ninyo kung saan nakalagay? Ang bukod na. Tinanggal ko yun ng unang adelpa at may malaking hindi kayo na Ganun, balikat natin na natin. Nakalipas ang ilang oras, ngunit hindi pa rin pinakita ang bundok. Kanina pa tayo ikot ang likod dito sa cemetery. Alas matingnan na natin lahat ng mga bukod. Bakit? Paano hindi yata natin masatagpuan ang bukod na aking ama? Pensa ko, senyorito, alam ko po talaga yun. Bakit hindi mo mawala? Ayun po! Alam ko dyan siya nakalibig. Ganun, magtanong ka doon sa cemetery. Walang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking proof na pagputayan na nagkagalang ko na kaisbara? Doon sa pagtod ang nasa pagkala. Tumawin ko, sinuro? Opo. Kasi yun, ang kurang malaki. Bakit ganun ang ginawa niya sa bangkay ng aking ama? Niutos ko ng Cora na siya ko ang lumingan ng mga check. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po. Pabigat ko ng mga kaya at nakalakas sa ulan kaya nilapit ko lang sa ilog. Pagka niya, matawag ko si Tom. Hinila ang kanyang suot, sutana at pinakot. Ikaw, kung may kasalawan sa bangkay ng aking ama, Ano man yun, nasabi ka sa'yo, ngayon pala ba hindi ako, wala ko alam kung ako. kung hindi ikaw, sino? Sumagot ka! Sigurado ako, hindi ako, hinahanap ko, hindi ako. Parehas na kayo mga mura! Gawin mo na mapili ang tali, Crispin. Mahinga mo na kayo, Papa. Kanina pa tayo natin magpapagod ng pampana. Huwag kang magpahinga, Crispin. Kapagabi na tayo sa pista ngayon. Bakit naman sa huli? Ilan ba talaga yung mga points pala? Thank you, guys. Yan, natin. Sinabi nila na ako sa bahay. Sige na, hindi na sila magdulong sa buhay. Ano, Crispin? May dalawang multa na ako sa pista ngayon. At ang sinasabi niyo ng utang mo, may dalawang multa na nito. Para ipagdampot na ng mga realis mo. So, pagdampot dalawang kamay. Hindi sa sapat na sweldo ko sa hinihingi nila. Matakot na kasi ako. Napapalupit ng sister na yun. Nagdala na yung kurang. Uwi ka na lang. Sabihin mo sa inyo na ayaw natin makasastan. Hindi mo na. May salita ka kayo. Huwag kang magsalita na ganyan, Crispin. Sabay tayo uuwi. Ang dalawang sakristan ay nagpulat nang biglang dumating ang itinuturing nilang verdugo ng simbahan ang sakristan mayor. Mga patawan na bata! Kahit kailan lang hindi ka bang tabay sa simbahan. Hindi ko sa inyo, magpupunta ka ng dalawang realis din kung hindi makadapat ka ng muna kapala. Hindi ka inuwi na alas 8 niya ng gabi. Huli na pang mga gwardiya nun. Sumasagot ka ba? At ikaw, Crispin, halika dito. Hindi ka uyak sa hindi mo nilalabas ang dalawang kunsing tinakaw mo. Kahit kailan wala na kayo ng tama ito sa simbahan. Pero tutong nila ito na ito tanong. Oo, nasasabi. Sila kayo. Wala ko kayo sa kanila. Baka mapigilan. Crispin! Ano kayo? Crispin! Wala na nagawa pa. Wala mo sa picture dahil. Dahil nalaman ang kanyang galing. Pagkatapos mo, Thank you.
Sigurado akong magugustuhan ito ng mga anak ko. Hindi ko nakikita ko gutom na silang Crispin at Basilio galing sa simbahan. Sigurado akong magugustuhan ni Crispin sa iyong tawilis na bilang kapag-piso niya habang binibigaan ng kamatis. At buti na lang nakarinig ako kay Dr. Botasio ng tapa ng baboy na mo at kita ng pating bundok. Sigurado akong maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay habang nag-aalala si Sisa, ay siya namang pagdating ng kanyang asawang si Pedro. Sisa! Sisa! Nakapupot ako! Pedro! Aba, sarap na inininain. Bakit mo na? Pero Pedro, ito ay para sa mga bata. Bago pa man matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nagkain na ng kanyang sugapang asawa ang ulam. Pakiramdam niya, may siya ang kinakain ito. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Alis na ko. Hindi mo ka nang ba hihintayin sa pag-uwi ng iyong mga anak? Ang alam ko ay sinunod sa pagbawas ng Ganun ka? Pagkabing na lang ako ni Sarah. Sige, nakalis na ko. Baka muna ako sa sisada. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalusugan niya, kaya pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagganta. Nagluto na lamang siya ng nakilang tatlong kapilis at iniis ang nagluto. Kaya sabi niya, hindi na kakasya pa ang kulang tatlong kakao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na naman. Dumating si Basilio na humahagos. Inang! Inang! Buksan niyo ang pinto, Inang! Isang seryoso eh! Basilio! Ano nangyari sa'yo, anak? Huwag kayo mag-alala, Inang. Naiwan ko sa kumbento yun. Naiwan! At siya ay buhay! Salamat naman at buhay siya. Halika, tatanungin natin ang mga sabat. Sisa! Sino? Inumasan ni Sisa ang sugat ng anak at nilagyan ng pampahilong. Hiniling ni Basilio sa ina na inilip ang nangyari sa kanya. Pinakain na niya ang anak na niluto niyang kaupin. Tapos sabi niya, anak, yung tawilis. Nagluto ako ng masarap na ulam ng inay. Pagpapasensya mo na naman siya. Ako ba niya sinagtan, Inang? Huwag kang mag-alala, hindi mo lang tingin ng masama. Ngunit, bakit hindi na makakawali si Crispin? Nakasahan po siya sa tesla niya kasi nagnakaw daw siya ng 2 ounsa ng mudo. Kahit hindi naman po niya talaga nilakang na. Walang niya talaga ang mga sigaw. Sa Diyos sila mga puso. Hayaan mo na. Kumain ko muna at bumili. Init ni Basilio. Huwag kang magtago! Halika rito! Lalan mo yan, bakit ginagawa yung dito? Wala ba akong ginagawa? Ako, ilusot niya niyo, inay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi mo yung ginagawa. Hindi ka lang, ewe! Tulungan! Inay! Kasi niyo! Tulong! Crispin! Kasi wala na pinagsigura. Nay! Ayoko na mamagdala ni Nay! Huwag niyo po sige minigit ang Nay. Hindi po hindi na rin po yung ating sisawad. Nay, mag-iingi na lang po ako kay Sunod. Kalakapan. Mag-aararan na lang po ako. Iya, pag-trip pa lang.
Isa! Labas ka dyan! Labas mo mga anak kong magnanakaw! Magnanakaw! Ikaw ang hinahanap namin! Labas mo mga anak kong magnanakaw! Okay. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Nagmamahangan pa! Labas mo yung mga anak! Hindi ko alam dahil sinunak ako, hindi pa siya umuwi. Nagmamaangan ka pa. Kung hindi mo ilalabas ang anak mo, ikaw na lang ang huli namin. Halika dito! Oo. Halika! Ang nangyayari, hindi din ang pora. Ako wala ng bihat at wala siya ng balahin kailan mo. Kung gusto mo kukuha ng pora mo, ito, sabihin ninyo ay nanakot siya kasi ng konyo. Para siya di ba? Papalituan siya. Si, Senyor Alfred. Makalaya ka rin daw. Wala na ipamakain sa impero dito. Yan kasi, magkaasawa na nga lang. Yun pang masama at walang kwenta. Magkaanak-anak ka pa na magnanakaw. Basilio! Crispin, ang anak ko! Ang anak ko! Doon sinalag. Crispin! Salantasyo! Ano luma ang anak ko? Wala akong tao! Crispin! Basilio! Ang anak ko! Crispin! Basilio! Inang? Inang, nasan kayo, Inang? Inang? Dito ba kayo, Inang? Inang? Hoy, bata! Ikaw yung hinahanap namin na magnanakaw, ah! Hindi ko yan! Halika dito! Hindi ako yun! Sa takot ni Basilio, ay napakako siya at isinasadya kapunit at telas ng kanyang gamit sa may bahay ng tubo at nasabi sa sanganay sa malapit sa gamit. Akala niya isisisa na putok na palit mula sa kanyang bahay, kaya sinisahan niya Crispin! Basilio! Ang anak ko! Basilio! Damit dito ni Basilio! Mama! May dugo! Crispin! Basilio! Anak! Crispin! Basilio! Anak ko! Burikat kayo. May buhaya! May buhaya! May buhaya!
ang si Crisostomo na may hawak na patalim. Nagulat na ako. Ay, naku! Lahat ay natuwa sa pagkalitaan ng dalawa. Ang iba ay natuwa. Ang lahat ay natuwa. Pagkalitaan ng dalawa. Ang iba ay natuwa. Ang iba ay napaiyak. Hindi kayo dapat maging makusok, Hindi niyo dapat ginawang biro ang ganang klase ng kamatayan. Kaya kung ikaw nakakama. Pergat. Sa kaliman na po ay luyan nga napahamak at sinundan. Mga kapiling ko na rin sa wakas ng aking mga kaibigan. Ngunit, ano ang iyong pangalan? Yes po. Ngayon, maraming salamat din dyan sa iyong kalitingay. Ating palakpakan si Jazz. Pagdalang ka na nila. So, isa lang humingi ng tulong sa inyo kung paano gawin mo. Hanggang nagugugos! Naku! Natamaan siya ng bato! Naliyata siya. Mali kayo, hamuin yung kanyang bagay at ako na bahala sa kanyang libing. Kahit ang pinagpiguro ang aking pro, ang itinap ko ang kilala ng kumpret ko na parang. Oo nga, napakabagit at nakapagipinaga ang tao. Masamang simula. Yan. No, it's not. Yorito, may nais mag-promote sa labas. Sino ka na po? Di siya nagpakilala, ngunit kilala mo na siya. Ang gano'n, kapasapin mo. Pinapasok ng utusan ang panaunin at tumambal kay Bara si Ilyas. Yes, ikaw pala. Hindi pinasahan ang iyong pagbisita kayo. Tawad sa inyo. Kung dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong hindi nakaaway. Hindi lang ikaw ang mga nagsabi sa akin. Marami pa silang mga nagtatago sa inyo ng mga nakumiting mukha at mabait na katauhan. Isa lang taong nadilaw kanina. Oo nga. Kawawa at ang nasunod sa nangyari sa lahat na. Sana ay palagi niyong pagkandaan ng bawat sandali. Sapagkat naghahanda na sila upang mapugsaka. Pero senyor, aalis na ako. Yes, magkikita ko ba tayo ulit? Oo naman senyor, kahit kailan nyo nalisin ang kailangan. May pagkakautak pa ako sa inyo. Alam kong hindi pa sapat ang aking ginawa upang bayaran niyo. Hanggang sa muli, senyor. At nagpasaling sa kanya si Padre Babae. Bakit hindi niya ang matubay ng pagkus? Ay, bawit lamang sa akin ito sa Ostomo. Ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto, at ng university. Nakakatawa ang mga taong tinutulungan ng sakresyo. Nagpapakita lamang ng pamamahan. Subalit, ang ipinapatay yung gusali ni Ginoong Ibarra, ang nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay gawa lamang sa 4 na maket at isang suwan. Sandali lamang, padidamso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarusahan na ang mga tao na namamakan. Tama na.
Walang sino man ang maaaring may isa sa aking ama. Ikaw na matanda ka. Sa sobrang galit ni Bara ay hinawakan niya ang Ikaw ang paring pinahiniwasan ko sa lahat. Sa paring walang galang at walang utang na loob na dapat sa iyo ay mamatay. Hinawakan niya ang letra at pagkito bagilaw sa sakay ng bala na naging ako sa iyo. Padre, pagdasal ka na sa lahat ng mga santo na kilala mo. Dito natin malalaman kung sa dugo ang dumadaloy sa iyong mga ugat. Inaangat, gusto mo ang braso, ang akong kaya ng bagsak, lalo na maso sa lipi. Huwag niyo kayanin sa inyo sa parang awan ko na. Kumawa ka sa kanya. May namin nitawan niya ang kutsilyo, pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Hindi niyo mapapatunayan na kung lahat ng mga bayan, isang babae ang naunisa na sa ating linggo. Ganap ni Kawalo, isa sa lakayin ang bayan. Papasukin ang mga kumbento at papamarin ang mga pina sa isang malaki. Mag-aal sa magkakaroon. Sino ang tao mo? Kumingawan kayo. Ang dapat ay mag-ingat kayo sa pagkulit sa kanila. Pagkulit niyo iyan. Sapagkat kayo ang natatanggap ng medalya at sakaling kayo ay maghihintay. Nawa ay huwag niyong kalimutan. Magiging namin sa lahat. Dali na nga pumunta si Elias sa bahay ni Bara. Yes, basta na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. At kayo ang nakatakdang umamak. Sabagat isisigaw ang inyong pangalan ng mga maghihimag sa bayaran. Kung nataring kailangan pa, Ginoo, anumang oras ay maaaring sumiglang ang pag-aalsa. Kailangan na ninyong umalis. Umalis, saan na pupunta? May naghihintay pa sa akin? Kahit sa lugar, sa Maynila, o sa ibang bansa. May pamansa. Hindi maaari. Isipin nila kayo taksil. Paano ko ako na lang magsuplong? Isipin natin yung taksil. Sunugin ang mga kasulatan. At tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Hindi maaari. Si Maria Clara, paano siya? Mabuti pa't mamatay na lang ako. Tulungan mo ako, Ginoo. Ito. Dito nakalagay ang lahat ng mga sulat na aking pamilya. Iuklod mo ang sulat na aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Tumino si na Elias at Ibarra, pinungit ng ilang kasulatan at inago ang iba. Tingnan niyo ang mukhang ito. Tingnan niyo ang mukhang ito na puno-puno na pagsisisi. Habang kayo'y nabubuhay, umiibig, may kayamanan, hindi kilala, nabubuhay. Nakita ni Elias ang iba't ibang armas at tumulong siya ng dalawang panaraw. Pagkasabi ni Elias na Anong gagawin ko? ay tatakbo bumaba ng bakit walang iwan si Ibarra. Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan ninyo ang pinto! Jordan, Pinuhulog niyo namin sa ngalan ng hari. bakit? Anong kasalanan ko? Sa kwartel ka na magpaliwanag. At yung pinapangako mo, hindi ka tatakas, ay hindi ka namin igagapos. Yan ang dalawagan mo, bigay sa iyo ng Andres. Sunod mo. Tao mo! Sino? Nasaan si Bara? Dinagit siya kanina ng mga Chinese beer. Ganun ba? Bakit na? Nagkumari siya umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Umakyat si Elias sa bintana at pupasok na silid ni Ibarra. Kinuha niya ang baril at mga nagabagay at isinilit sa sako at tinahulog sa bintana. Kinuha nito ang larawan ng bintana. Kumuha siya ng papel at siya nag-ahas mula sa ilawan at sa kinaban. Tumalaw si Elias mula sa bintana.
Mahal ko. Ako nga. Mahal ko yun. Mahal ko. Pinangako ko sa bangkay ng aking ama. Ano man ang mangyari sa akin, at ano man ang aking kailangan, papaligayahin kita. Bagamat nandito ako ngayon sa iyong harapan upang tuparin ang pangako mo. Bagamat ikaw na aking sumisita, ay kakasal na ang hilay ko. Patabihan. Patawarin mo sana ako ng alaala ng aking ina. Sasabihin ko sa iyo. Sa pagkasalan ko, tingnan ng aking karamdaman, ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala ko ama ay hindi ko tunay na ama. Ngunit hindi ako maaari magpakasal sa iyo. Sapagkat may umiyak mula ang hinayan. Magpasasan ang sila ng aking ina at mawawasak ang dangal ng kilala ko ama. Kailangan mo ng ebidensya. Totoo ko lang ang sinabi. May iniwan na sulat ng aking ina. Ibinigay sa akin ng taong nakapalitan ng aking ligpit. Papalit ng mga sulat mo sa akin. Totoo, pinagsilang kita. Ngunit, alang-alang sa alala ng aking ina, pinagpalit ko ang mga sulat mo. Hindi sadyang nalalaman kung saan nila yung gamitin. Kailangan mong magpakasal para hindi ka ibunyag ang ligpit. Ngayon, magagawa ko pa kaya akong bakit? Sa kamang Sa akong pinagsabalaan mo ako. Kara. Ano ngayon ang iyong plano? At anong gusto mong mangyari? Ikakasal na ako. Susundin ko ang kinikilala ko ama. Minahal at inalagaan niya ako. Pwede lang gamit, isusundin ko siya. Oo. Pero gusto kong malaman mo na minsan lamang ako tumibig. At hindi na maangkin nito ni Luman. Anong mangyayari sa iyo? Kaya ako ay tumakas lamang at hindi magtatagal. Ay manggulit ko lang. Senyor, kailangan natin umalis. Pamagutan pa tayo. Kaya niyang iwan ang kasintahan, ngunit kailangan niyang umalis. Nagbaring ka siya sa bangka kung saan naghihintay si Elias para isakang siya. Nandalin ko kayo sa isang kaibigan sa Maruyong. Yahan ito doon mga gito ninyo na tinago ko. Gagawin ko yun sa mga ibang bansa. Sandali lang, Elias. Mga ibang bansa? Ano ibig mo sabihin? Ibang bansa ay makakapumuhay ka ng tahimik. Marami kang kaibigan sa Espanya. Tutulungan kayo para kayo mapatawad. Elias, tinulungan mo ako ng ikalawang beses. Kaya nararapat lamang ibalik ko sa iyo ang yaman namin kinuha sa iyong mga angkan. Elias, sumama ka sa akin. Tayo yung mga ibang bansa at tuturingan na magkasakapit. Tayo mga kapang palad sa ating sariling bayan. Sa ibang bansa, hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito na ako nagtiis at dito ko na rin nais mamatay. Nakarating sila sa Santa Ana, napatpad sa malapad na bato, at magbuksang baybay ng mga king nila ang lawa. Nagpatuloy sila sa pagmamunta hanggang sa marinig nila na may salpinig na silip. Nakita ni Elias ang sasakta na kapalpit sa kanila, sinula ng mga gwardiya sa kapit. Gusto mo, mahuhuli tayo. Sinigyan kayo. Ikaw na mga kasi pag natatanong ako. Kung kalundag ang tubig para ako ang nagpagise. Hinigaw ko sila. Hindi man, Elias, lalaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagupay. Wala tayong sundata. Kita na lamang tayo sa Nijibla na. Isang putol lang yung nuno. Hanggang sa muli. Pagkasabi niyo, ay tumalo lang ang Kita ko ang nalarangot at si Elias sa kanilang Pag tumakan niya kayo. Ayun na, at dinatangsa ni Padre Damaso na ang isip ay nasa kawalaan ng sandali yun. Bakit ba naman lahat? Ano nangyari sa'yo? Mahal niyo po ba ako? Buhay ko lang ang aking ama. Malaki ba pala yung aking kasal? Buhay pa lang sa susunod. Gusto kong mabuhay para lumaban, masan tayo. Hindi ko mabuhay
buhay pero nadami ng mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya? Bakit ako magbubuhay ko Denise? Hindi hamak na nakahihigit sa lira. Maaari akong magpakasal kahit sino man nung magbuhay pa lang sa Kristo. Pero ngayon patay na siya? Walang sino ang tatawag sa akin na asawa. Kung benta o simenteryo lamang ang pagpilian. Anak ko, tatawag. Hindi ko ibig sabihin. Gusto ko lang mabigyan siya ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Ako'y huwag mong hayaang malambot habang buhay. Patay na siya. Pero kung na rin mamatay, maging madre. Isang madre. Isang madre. Pagbenta o kamatayan. Diyos ko, Diyos ko. Pinarusahan mo ako. Ayokong mamatay ka. Gusto kong mamamatay ka. Sana bang narito ang mga nagpaparusa. Sa libis ng isang mundo. Ganyan sana kayo sa Panginoon sa inyong kabutihan. Kayo, Pastor, nais mo sa inyong tuloy para makasama ang aking inaakit. Ang lakas at lupay malayo ang inyong bayan. Kaya kung naghihintay ang aking ina at kakayanin ko ito dahil sa aking ina. At alam ko naman po na kayo ay maraming anak. Ngunit kung may dalaga pero ako kayo mag-alala ko. Ay, papalik. Kaya po ang aking kapatid. Paalam ko. Mag-ingat ka. Samahan ang matutupasilyo, pero isusubilis sa pagsunod. Kristen! Basilio! Mga anak ko! Ikaw! Ako ito, Nay! Basilio! Mga anak ko! Inay! Inay, ako ito, Nay! Nay! Mga anak ko! Kristen! Basilio! Basilio! Anak ko! Ito ang mga anak ko! Inay! Inay! Inay ko! Tulungan niyo ako, Inay! 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 Tulong! Inay ko! Tulungan niyo ako! Sino ang kumama? Siya mamamangina! Bata lang po at may dalawang araw na hindi ko makain kung hindi naman lang. Hindi magtatagal at mamamatay na rin ako. Sunugin na ang kaya natin ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, kahit mong mga gintong ibiraan ko at harihin, ulitin mo yun sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi man lang nasisilayan ang iyong ina mukhang liwaway ng ating ng bayan. Kayong mapagpalad na makakakita. Pasihin niyo siya at huwag kalimutan ang manalugmok at asawi sa dilim ng gabi. Pagdating na lang sa langit, ay kuningot ka ang mga labi na tila na nalangin hanggang sa temple na buwan sa suka sa Iyas. Sa iyong mga mapapalad at makakakita ng tumangkiwalay. Huwag niyo kaming salingin! Behind the scene. Congrats, guys. Congrats. 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 Hoy, picture sa daw.